Festa, may tumulong sa akin. And hindi lang siya about influence. Kasi doon niya talaga naramdaman yung puso and yung religion niya. And I'm very happy na hindi naging mahirap para sa peers and family mo ang pagtanggap Hindi sa naman. pagbabalik Islam. Uy, alam mo, Arms, recently nagbalik loob na ako from coffee to matcha, be. Wow, salamat Kasi sobrang ang hirap pala talaga mag-adjust kasi miss ko siya. Uy, ano to? Yung coffee kasi. Well, kahit namang anong simpleng pagbabago sa buhay, diba? It will take time talaga bago tayo masanay. Grabe naman sa wow/Word of Festa. Talagang malaman. Pero, totoo naman, tapos may mga changes talaga na alam mong hindi lang siya physical, emotional din, personal, at pati na rin sa spiritual, di ba? Pero, yan ang pag-uusapan natin for today's episode. Kaya naman, welcome back to our podcast serye, Culture, Communication, and Context. Podcast Area is a student-led podcast series that dives into personal stories, societal observations, and real-life experiences. From politics to religion, gender, and identity to intercultural misunderstandings, we ask how does culture shape the way we speak, connect, and navigate the world. Whether you're here to learn, reflect, or just listen in on meaningful kwentuhan, this is your space to explore communication with depth, nuance, and of course, a bit of fun. Kaya naman for today's episode, tatalakayin natin ang isa sa pinakamalaking pagbabago na pwedeng pagdaanan ng isang tao, ang pag-revert into Islam. Kaya naman, ako nga pala si Drew na mahilig mag-overthink paggabi. At ako naman si Carms na mahilig naman mag-overthink sa umaga, kaya paminahantay natin. Kilalanin na natin ang ating guest na magbabahagi ng kanyang karanasan para sa araw. Kaya naman, let's all welcome Charles Edison De Leon. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salamat. Waalaikumsalam. Kamusta naman po kayo ngayong araw? Alhamdulillah, okay naman, kaso medyo kinakabahan. At salamat nga pala sa papapaunlak sa amin ngayong episode ng podcast series. Alam namin sobrang busy ka for today. Hindi naman sakto lang. So, let's start our kwentuhan with more fun and of course aral. And can you tell us about your religious background growth? Religious background, Roman Catholic ako, pero hindi ko siya ganong napapractice prior to that, na nagbalik Islam ako. Oo, nakapag-simba ako, pero once a year lang halos, kumbaga, or kung minsan, pag simbang gabi, isang beses lang din. Bihira lang talaga ako magsimba. Maliban na lang kung mapipilit ako tapos mayroong kasamang kaibigan. And ano naman po yung mga factors na nag-encourage po sa inyo na mag-revert po sa Islam? Factors nung a little background lang din talaga. First year ako, umuwi yung mother ko galing na Qatar. And doon ko nalaman na Muslim na siya, balik Islam to be precise. Sabi ko, talaga anong Muslim? Anong meron? Dahil ba sa nasa Qatar siya o dahil walang pagkain ng baboy doon, mga nakasama niya, puro Muslim, Qatari. Eh, yung iba namang mga Pilipino doon, hindi sila nagbabalik Islam. Hindi man sila kumakain ng baboy, pero nakikisalamuha sila, pero hindi sila nagbabalik Islam. So, tanong ako, ano bang meron sa balik Islam? Bakit nagbabalik sa mga tao? Anong kaibahan neto sa Biblia, sa Catholic Christianity? Eh, sakto meron ng kapasang Muslim. So, nagtanong ako sa kanya, ano ang Islam? Ano ang Muslim? Anong ginagawa nila sa pang-araw-araw? Kasi gusto kong unawaan yung mother ko na bakit siya nagbalik Islam, anong ginagawa niya sa araw. Yung interest ko bilang hindi ako religious. Wala talaga akong connection sa religion. So, ayun, inalam ko, nag-aral ako, nagsaliksik. So, ang unang paper namin ng college is about balik Islam. Ethnography paper. Ang inaaral namin is yung pinagmulan ng word na balik Islam. Kung tama ba ang gamit namin ng conversion. So, according sa mga nakausap namin Muslim, hindi siya conversion. Ang gagamitin is reversion dahil nga, by the word itself, balik, so reversion. Ang sinasabi lagi nila sa akin na, kung magbabalik Islam ka, bumabalik ka sa original na relihiyon ng mga tao. Sadyang pinabinyagan ka lang ng mga magulang mo na maging Katoliko. So yun, sabi niya, kung gusto mo magbalik Islam, mag-aral ka, magbasa ka, tanggapin mo ng buong puso. Ayun, alhamdulillah,
isang taon na makalipas, July 16, nakapag-shada. So yun, nagbalik Islam na ako. Paano po nag-react yung mga family niya po tsaka yung mga kaibigan niyo po nung nalaman nila na nag-revert po sa Islam? Yung unang sinabihan ko is yung kamag-anak ko na kababata ko, lalaki siya. Ayun, well, normal lang. Muslim ka na pala. Tapos nagbibiro siya, tara kain tayo baboy. Tara inom tayo, anong gusto mo? Sangmiga? Kaya naman, Red Horse, lalo na pagbagong taon nun, niyayaya ko, inuman. Ang sunod kong sinabihan is yung tito ko, 2 months ago, bumisita kami sa puntod na kapatid ko. Sabi ko sa akin, to, Muslim na ako. Nung nakadang taon, sabi niya, sabi mo na ba mami mo? Sabi niya, pag-uwi niya na lang. Tapos last month, umuwi yung mother ko. Nasa Watson kami, sabi ko sa akin, Muslim na ako. Hindi mo alam. Sabi niya sa akin, hindi mo sinasabi. Ang pinaka-merong reaction is yung lola ko, which is, nakaraang buwan ko lang din nasabihan ng Muslim ako. Sabi niya sa akin kasi, prior to that na, pagpupunta ako ng mga Muslim community, Muslim town sa Quiapo, mag-ingat ka. Kasi nga, nandun pa yung prejudice nila or biases nila sa mga Muslim na kapag hindi ka Muslim, alam mo na, meron silang mga opinions sa'yo, tapos, stereotyping. Tapos, ang sabi niya sa akin, wala namang namilit sa'yo, di ba? Sinong nagsama sa'yo? Sabi ko, wala naman. Gumagawa kami ng paper noon about siya sa migration ng mga Muslim papunta ng Manila. And meron kami naging kaibigan yung informant namin. Nakilala niya ako na nagbabalik Islam ako, nag-aaral. Sabi niya, madami ka na pala alam eh. Tara na, shahada na kita. Tawagin ko yung imam doon, sumama ako sa loob. Ayun, nagwudo kami, wudo yung ablution linis. Na kailangan maglinis kasi ng katawan bago kapasok ng masjid o mosque. Tapos yun, sumabay ako sa kanila ng samba, and pinagsyahada nila ako, proclamation fee. So, sa pamilya ko naman, walang problema. Sabi nila, sige, saka masaya, okay lang yan. Kasi, meron na silang history prior pa nung panganak na ako na kung saan silang religion dinadala ng lolo ko. Na born again din ata sila. Basta kung saan matipuan yung religion, sige, sama buong pamilya. Kaya hindi na bago sa Very amin. open-minded. Open-minded. Nabanggit mo rin kanina yung pagbabalik mo sa Islam. Pwede mo bang i-share sa amin kung paano yung nagiging proseso nito sa pagbabalik Islam? So yung proseso na tinatawag siyang shahada or proclamation of faith, siya yung pinakaunang-una sa 5 pillars ng pagiging Muslim. So yung pag-shahada, may tumulong sa akin na makapasok sa masjid and sumama sa sambayan nila. So yun, nagdasal kami. And kinausap yung imam, sabi niya na meron ditong magbabalik Islam. So pinapunta ko sa harapan, pinahawak sa akin yung mic. Tapos yung mga sabihin niya na naka-Arabic yun, of course, na sasabayan ko siya and doon na. Yun na yung proclamation of faith na tinatanggap ko ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-isang Diyos at si Muhammad ang kanyang propeta. Tapos kapag nabanggit ko na lahat yon, papapiliin niya na ako na, ano bang gusto mong pangalan? Ay tatawag namin sa iyo. Sabi ko sa kanya, hindi ko po alam, hindi ko handa na dito na pala tatanong kung ano magiging pangalan ko. Sabi, pwede po bang patulong? Tapos sabi niya sa akin, Ali. Eh yung Ali, ano siya, kumbaga, parang hindi siya pambatangin, kumbaga common siya sa panglahatan. Eh since hindi pa ako handa, yan mo na kinuha ko. Tapos, ayun, kinongratulate nila. Kung daming nakipagkamay sa akin, nagsalam. Tapos, alhamdulillah, ako balik Islam. Meron pa nga nag-video na actually. Kaya medyo panic mode ako na sana hindi ka magulo. Sana mabanggit mo lahat ng mga issue. Alhamdulillah, okay naman na maayos naman yung proseso. Wala namang kahirap-hirap. Yung kabalang talaga kasi ang daming tao. Yung komunidad, bago lang sa'yo. Kasi hindi ka pa nakakatungtong ng sobrang lalim dun. So, nandun pa yung takot mo. Hindi po kayo nakakapag-act. Kahit yung pagiging Arabic words. Kasi, iba naman siya sa mga pang-araw-araw na ginagamit kong simple lang na katulad ng Bismillah, Alhamdulillah, Inshallah. Iba siya dun. Siya full-on Arabic at galing siya sa Quran. So, yung kabado. Communication barrier. Communication barrier talaga. Hindi lang dahil sa meron silang iba't ibang lingwahe na Maguindanao, Tausug na of course kapag ginagamit nila yun, tahimik lang ako. Subconscious yung iba nauunawaan ko. Yung most of the time hindi. Kaya kailangan nila i-translate sa akin yung Tagalog, maging Arabic words man yung kailangan nila i-translate. And alhamdulillah, mabait naman sila, translated na ba. Ano po yung mga differences na napapansin niyo po between po sa Catholic religion po natin and maybe po na nag-convert na po? So, similarities. Katulad doon nabanggit ko yung Bismillah, Alhamdulillah. Maging yung pagsalam,
meron siyang hawig sa pagiging Katoliko. Naiiba lang yung word niya, kasi of course, katulad ng mga Bismillah, Alhamdulillah, nandun yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, yung words na yun, parang prayer na rin yun bago ka kumain, sa pagpapasalamat. Yung peace be with you, parang salam na rin siya. Kumbaga, kapag nagti-thank you Lord ka, ang sabihin mo naman, mashallah. And kapag meron kang hinihiling sa Panginoon, pag Katoliko ka, pinagdadasal mo. Sa Muslim naman, nagamit ka na, inshallah, kunwari, nag-aantay ka ng sahod, inshallah, sana magkasahod, sana dumating na. Kumbaga yung pinaka-mahabang sentence, naging one word na lang siya na lalim ang meaning. Parang wala talaga siyang malaking pinagbago, pero may malaking pagbabago, kumbaga nga. Kasi kung sa Katoliko at Islam, dahil na nabanggit ni Charles, wala naman talaga siya pagbabago kasi pananampalataya pa rin at pasasalamat pa rin naman ang goal na dalawang simbahan. In terms of gender roles naman, and expectations, did you notice any major changes? Meron bang pinagkaiba yung gender expectations sa Catholic and gender expectation kapag ikaw ay Islam? Malaki talaga kasi commonly naman, hindi naman sa pag-ano. Kasi nga, may control ang kalalakihan sa pananamit ng mga kababaitan. Na most of the time, yung iba, is nakanikab talaga, mata lang nakikita nila balot ang buong katawan. Sa mga Katoliko naman, hindi naman ganun ka-strict kasi. Na pwede ka pa rin mga short shorts, mga tops. Pagdating ng balikista, bilang babae, kailangan nakatago ang aura mo. Hindi kita ang legs, mga braso, literal na mukha. Tapos kapag pupunta ka ng masjid para magsambayan, kailangan nakahijab ka, nakabaya. Hindi kita ang buhok. Kunwari papasok kayo sa komunidad ng mga Muslim o balik Islam, tapos hindi ka Muslim, babae. So papasok ka doon, kailangan nakahijab ka at hindi makikita ang buhok ng babae. Kapag nakita, sister, ang buhok mo. Yan, meron silang mga masasabi sa'yo tungkol sa pananamit mo. Kasi ang nag-lead sa pamilya kapag Muslim ka is lalaki, sila ang mag-lead ng samba, sila ang mag-lead sa araw-araw na pamumuhay. Compared sa mga Katoliko, kung walang ama, sinong namumuno? Magulang. Kung hindi pa kaya ng matandang lalaki na anak. So, kaya medyo mas lamang talaga ang kalalakihan sa Islam. And alam ko marami sa mga viewer natin at makikinig, alam na kung para saan ang pagsuot ng hijab ng mga kababaihan. Pero for the sake of other viewer na medyo wala pang idea kung paano o bakit nagsusuot ang mga kababaihan ng hijab, pwede mo bang isabihin o mas explain kung para saan ang pagsuot? Meron kasing kahinaan na pagtingin sa kalalakihan, sa totoo lang. So kaya pinag-aabaya sila, pinag-hijab, para hindi nila ma-attract ang mga kalalakihan. Kasi kapag nakita ang katawan, doon na mag-uumpisa daw yung mga masamang nangyari sa pag-iisip nila. Na meron silang maisip na kalaswa-laswa. So ang masisisi doon, yung babae. Kasi hindi siya nagsusuot ng tama bilang Muslim. So makikita ng lalaking katawan niya, makikita yung pupong, yung kamay, yung legs. So kapag may nangyari, sino masisisi? Yung babae dahil siya ang nag-a-attract daw sa lalaki. So bilang protection na rin yun sa kanila, yung pagsuot. At the same time, respeto kapag nasa masjid ka, kasi mag-sambayan. Kahit sa bahay, pwede ka kasi magsambayan. Yung 5 times a day na prayer, kung babae, okay lang siya sa bahay, sa bayan. Pero ang pinakakailangan ng lalaki is sa masjid. Grabe no, napakalaki talaga ng napakalaki ng influensya ng isang tao into converting or pagbabalik sa Islam. And hindi lang siya about influence kasi doon niya talaga naramdaman yung puso niya and yung religion niya. And I'm very happy na hindi naging mahirap para sa peers and family mo ang pagtanggap sa pagbabalik Islam. Grabe, Kams, napakalaki talaga ng lesson na natutunan ko ngayong episode ng ating podcast serye. True. And we learned firsthand from someone na may experience sa pagbabalik Islam talaga, which is si Charles. And hanggang ngayon talaga, hindi pa rin ako makaget over or ma-digest lahat ng lesson na sinabi niya at sinare niya sa ating serye ngayong araw na to. Kasi hindi lang pagbabalik yung nangyari, no? Kundi parang total transformation talaga. Kasi diba, narinig natin kung paano ba yung faith can be both personal and cultural at yung paano yung paghahanap ng ibang path
means pag-navigate din ng sa ating mga relationships, expectations, and pati na rin yung ating identity. Tama ka dyan. Parang na-digest ko na yung lesson na sinabi Okay. niya sa atin o na-share niya sa ating podcast serye. Ako, kung tatanungin ako, ang natutunan ko talaga sa episode na to is, ano talaga yun yung puso mo, yung pipili kung saan ka masaya. Diba? Kung saan siya belong. Kasi hindi naman porket dun ka napunta sa una, hindi ka na magiging masaya sa iba. Diba? Parang ganun Oo. Kasi, gaya nga ng experience ni Charles, dati siyang Katoliko na nagbalik Islam. Doon talaga pinili ng puso niya, doon niya nakita yung pananampalataya, and yung willingness niya na matutunan ang kultura o paniniwala ng pagiging isang Muslim. And 'di ba sa story niya, narinig din natin kung ano ba talaga yung totoong power ng communication, 'di ba? Kasi yung pag-maintain ng respeto, kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, yung pagiging mindful sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, at syempre yung pagiging bukas natin sa pag-intindi at pagtanggap sa ibang kultura. Exactly. And kaya nga tayo merong podcast serye, kaya nga tayo nandito para matuto tayo at makapag-adapt ng kwento mula sa iba, nakapupulutan natin ng aral. And that's what our podcast serye is all about. True. Kaya kung ikaw rin, no, ay nasa journey ng pagtuklas ng sarili mo, spiritually man yan or hindi, di ba? Yung change, isa siyang form ng kalakasan talaga. And yung faith, hindi naman siya kailangan laging loud, di ba? Kasi minsan, tahimik lang siya and deeply personal sa atin. Tama ka dyan. At dyan na nga nagtatapos ang ating podcast serye for today's video. Kaya naman maraming salamat sa pag-inig mga ka-podcast serye. We hope this episode made you relate, reflect, and maybe even unlearn and relearn a few things. And don't forget to subscribe and follow our social media platforms and pages for our more kwentuhan segments. Hanggang sa muli, paalam! Paalam!